Nagsasabi na ikaw na naman. Pero para sa kay Oheb at kay Kelra, ikaw na naman ang katapat ko para dito sa game number 6. Match point para dito sa side ng Team Liquid Philippines. Pero Onyx Philippines ang pumili ng blue side. Ano kaya magiging power pick nila dito? Ang sagot ay Joy. Kaya agaran na ata nating i-contact ang tropa natin. Sir Midnight, online na ba ang iyong serbisyo? At mukhang hindi pa, nag-o-online pa lamang. At nandito na agad yung Harith and Baksha na sinasabi na natin kanina pa na ito yung tipong ang bilis ng ating mga flex picks on the back. Oh, feeling ko mag-Granger na rin agad sila dito. Not unless mag-secure na agad sila ng Mage. Kaso kasi nung nagkaroon sila ng Mage kanina, remember, di ba nag-third pick yung Onyx? Nag-third pick sila kanina, tapos nag-pick naman na si Lena yung aside ng TLPH. So, pwedeng ganun or pwedeng XP lane muna for this game. Oo, ngayon na nandito na nga tayo sa last 2 picks for Onyx Philippines. Granger. Ise-secure na nila once again ang Granger. Ninakaw, nagkapalitan actually ang Harith at ang Granger. At sinabay na nga din dito yung batang. Last reply coming in from TLPH. Sir Midnight, na-connect na ata tayo dito at nandyan na rin ang Hayabusa. And ito yung draft. 5 heroes, same draft nung game number 4. Padang lang yung pinagkaiba. Pero again, the reminder lang, esmayable yung lineup dito ng Onyx Philippines. I doubt na lalabas yun kasi for the longest time dito sa playoffs, parehas nila hindi nila pinapansin yung Esmeralda. It's just there, you know. Pero for TLPH, nakuha na naman nila yung Hayabusa ni Carl Daisy. And once again, yung Baksha pick up ng TLPH. Could be flex on DXP and Roam. So ang gagawin dito ng TLPH, siguro i-flex nila yung Baksha no, hanggang dulo. Maybe pick up the Sanji hero ng Red 4 dahil open pa so far yung Farsa. Yung Farsa ay naging isa sa mga pinaka-importanting hero dito sa ating playoffs. Mapunta man sa kamay ni Sanji o mapunta sa kamay ni Super Friends, alam nating ang daming highlights na nadadala ng hero na yon. And with this Zushin ban, mukhang mid lane ng punteriya ni Coach Wynot ng Onyx Philippines. And for Team Liquid Philippines, ang mga XP lane or roam picks natin ang binabawasan nila. Oo, not unless, alam mo, hindi masyado nabipick si Gatot for this game. Probably because merong casting delay pagdating dun sa kanyang ultimate. Pero could be an option for them. Phobius can be banned also para walang magandang combo with Badang and even Phobius pagdating doon sa kanilang positioning. Or, ilimit pa ulit nila yung Mage kasi sila naman yung magla-last pick just in case. Since mainit ang chef natin today. Oo, ang mga plays na Ayan, nilalabas ni Sanji ay ibang klase. The Selena is still open. The Farsa is still open. Midnight last ban na nagmumula sa Onyx Philippines. Ano bang read natin sa mga potential picks na lalabas pag natapos na ang banning phase na ito? Again, yung Farsa ni Sanji, pero pwede rin naman yung Novaria if in case gusto nilang madagdagan dito yung range nung Harith and nung Hayabusa para kumonek yung mga skills kasi medyo madaya din imagine mo may Baksha ng Romorolyo, bigla kayong vivisionan ni Sanji and for Onyx Philippines. Parang i-expect mo na natatamaan ka ng karamihan ng skills dito ng TLPH. So it's definitely up for grabs here for TLPH. By the way, Chantel and Womi, quick quick update lang. Alam mo, naamoy ko may, di pa na naamoy, nakita ko si Ginoong Oo nga, Valdez nakita ko rin. dito sa natin sa arena. Amoy Game 7. Oo, amoy Nako. na isusulat. Mukhang naisusulat nga talaga para dito sa ating pero if you are TLPH, medyo ayaw mo nang mag-game 7 to Gusto mo nang manalo dito sa game number 6. Pero if Onyx Philippines ka naman, ay pumupuso kang magpatuloy ang seryeng ito. The Angela is still on the rise. May chance ba na makita natin yung Angela sa TLPH Midnight? Pwede. Oy! Nako po, nag-flex. Nag-flex. Ang daming catch. Ang daming catch dito ng Onyx Philippines. Pero alam mo, kung trip ni Chef, ba't hindi? Pwede nilang kunin yun. Pero again, ideally, maganda yung Farsa rito. And either or, yung Novaria para kay Sanji. And let's see if it's going to be the Novaria or the Farsa. Pero grabing pick-off yung pinakita ng Onyx Philippines dito with that show. And Selena, mukhang gusto nang i-micro Nako! ng side ng Onyx Philippines at Kimi What? ang magiging final pick ng Seminar. TLPH. Bakit nga ba, Midnight? Bakit ka na pa? What? Feeling ko, ang idea dito is yung kapag naiilagan ng Kimi, yung mga arrows or yung mga kicks ni Cho ay constant pressure sila laban dito kay Selena
and the Cho. Pero that's a big if kasi so far, si Super Prince, again, hindi rumirespeto ng batas yan. Hindi rumirespeto ng mga rules ng mga Selena. Kanina nakita natin yung Selena performance ni Sanji. Hindi basta-basta magpapalamang si Super Friends. Dalawa sa mga Selena Gods nagpapakita ngayon sa ating Grand Finals. But this time, pumuso ang Super Family na patagalin ang serye nito. A pick-off heavy lineup ang ating nakita mula sa Onyx Philippines. Meanwhile, for Team Liquid Philippines, mukhang ilalabas na nila ang Kimi Harith at back siya naman para dito kay JP. Nag-iinit na ang Champions Arena at match point na rin para sa Team Liquid. Ang tanong, mapapatagal pa ba ito ng Onyx o may kampiyon na? Punta na tayo sa casters! Nasa gitna na tayo ng isa sa pinaka-importanteng laban ng ating Grand Finals. Team Liquid Philippines is one win away from immortality. Kakayanin pa ba ng Onyx Philippines na extend ang serye nito? It's a reminder na 3 years na, 2 years nang kinukuha ng Liquid yung mga MPL seasons ng MSC Run. And they're 1 win away from the 3rd year and Carl Dizzy's 4th trophy. Grabe no, nakakakilabot kung iisipin. Pero tinatantan ni Sanji, pinagbabarel. Mabubuhay pa rin naman si Brusco doon. Pero yung threat ng pokes ng CLPH ay matindi. Naku, mainit. Flicker kagad. Grabe, no, kakasabi pa lang natin na mainit, pinapatunayan na agad nila yung klase na prowess na meron sila. Especially Sanji here with his Kimi pick Midnight. Hindi siya makapaglaro. And ito yung sinasabi natin kanina, yung kapag hindi siya tinatamaan ng trap tsaka ng mga pana. Grabe yung zone nung Kimi na piprisan si Super Prince. Oo nga. Ay, naku po, sinalubong kagad. Nagamit yung revive. Ay, ayun lang. Buhay pa ba siya dito? Nakasamak ng trap. Buti nila ang nandun si King Kong para kunin ang first blood. Sumobra ng apak dito si JP. Wow! Baby cakes! Baby cakes! Wag ang baby cakes ko! Grabe! I-analyze pa lang natin yung Midnight, pero sa taas. Ano yun? Ganun pala yun. Okay na, sige, namatay si JP, fine. Pero yung attention kasi ng Onyx nandun sa mid. Pero yung attention ni Carl ay nakay Oheb. How heavy is that na ganito kaaga nilang napatay si Kelra? Carl Dizzy with that kill. Yan yung sinasabi ko eh. Sabi ko na sa inyo, medyo clingy talaga. Oo. Itong si Carl Dizzy. Ayaw niya nang hinahawakan yung baby cakes niya. Kasi buong, imagine mo, 3 weeks, nagtatampo si Oheb kay Carl. Sa Ayaw mga nga. live stream niya, sabi, binibigay yung turtle, binibigay yung crab, wala na akong nakuha, bigay ko na yung tower. Oo, sinasabi pa nga. Sana pag ako yung golden, ganyan din kayo. Di ba, wait lang, may tapuhan pa magagala. Pero si Kiko, nagamit na kagad. Yung nag-defying Beast Kirk with a turtle. Pero ipitataan si Ligo. Pero Prince! sa mga sa laro, nagamit din yung Purify from Sanji. Sanford? Kumakanta na din si Sanford, matibay talaga. Sumanib pa with a grab. Ngayon si Brusco ay pinalilibutan ng 3 miyembro ng taas Onyx mo ba? Philippines. Dadalhin ata sa Torre, buhay pa rin si Sanford dito. Pero ayun mo, buhay pa nga rin talaga. Grabe naman yung napakatibay. Pero malaking oras ang nakain nun ha. Oo, nababay time, nakakapag-farm dito si Carl Dizzy. Pero ito yung downside ng lineup ng TLPH. No? Very reliant sila sa mga jumps mula dito kay JP and also yung pag-control ng frontline. Pero kapag nakahanap ng opening dito yung Onyx, ang bilis lang patayin sa kanila ng mga targets kasi nandun yung burst damage nung Selena, nung Joy, and yung control din mula kay Chu pati kay Badang. All in all, nakasalalay nga dito sa mga bangga, as you mentioned ni JP, yung pwede niyang gawin na setup for TLPH. Meanwhile, for Onyx naman, hindi sila masyado narattle. Nabigyan ka Keller, fine. Yeah. Kumbaga, andito ang POV ng Onyx dito. Okay lang. Nagkakaroon ng spasyo dito si King Kong. Nakuha naman yung turtle. Well, to be fair, hindi naman si King Kong yung nakakuha. It was Kirk na nakuha ng pagong. So, medyo malungkot si Oheb dito kasi nakakuha na naman yung turtle. Oo, tinan mo, pinapahabol nga nila si Kelra kasi pinagdo-double lane na dun sa may middle and ayaw din nila na maiwan itong si Kelra pagdating dun sa labanan. Na, kung maalala natin, matagal na rivalry niya, season 7 pa lang. Diba? May rivalry na ng Oheb tsaka Kelra. Kanina nga di ba, nakailang solo kill si Kaya Kelra nga kay eh. Oheb. Oo, ito, sabi ni Carl, hoy, ba ito, tinulungan na kita, ha? Aha. 3 weeks ka nagtatampo, ha? Dito pala sa Grand Finals natin makikita yung pagbawi ng ka-baby cakes niya. Oh. Pero kidding aside though, for me, sobrang crucial din ng traction pulse if ever dito para kay Sanji. Yeah, that's very true, no? Lalo kapag nahuli either yung Joe or yung Selena,
na walang dash, which is rarely gonna happen. Pero in the event na mahuli, ang daming pang punish kasi yung chasing potential ng TLPH napakataas. Lalo't hawak nila dito yung backshot. Yun nga lang, kailangan nila ingatan yung mga ruta nila kasi again, nandun pa rin yung punish ng mga arrows mula kay Super Prince. At ngayon, sa ruta muna tayo ng pagong na kung saan i-reset. King Kong targeting Sanford right now. Pababa na rin naman sila, JP. Nakaapak ng trap. Yun nga, naku, grab, nagamit. Atras muna si Sanford dito, pero si JP pala, hindi JB, wala namang JB dito. JP ay gugulong-gulong. Pero hawak pa rin ang Team Liquid PH. Okay, tatama ba yung Bisilaro? Hindi. Pero may trap. JP? At si Oheb. To the rescue rin. Inapag yung kanyang revitalize pero hindi siya maililigtas. And yung mga pana ay lumilipad muli mula kay Super Prince. Pwede pa to pwede pa umulit kasi nandito sa may bandang baba pa rin si Sanford. But still, mukhang magdi-disperse muna ang TLPH. Oh, ito yung yung sinasabi natin kanina, yung capability, man, kamuntikan na. Grabe. Si Sanji, buti si Lee naman din siya. Pero ito yung sinasabi natin kanina, yung opportunity for Onyx to jump on heroes ay napakabilis. Kumbaga, pwede nilang i-take yung opportunity na yun. Habang sa TLPH, kailangan perfect yung setup, kailangan matalunan muna ni JP. Pero si Kelra sa may top lane, pinapahirapan na naman ni Carl Tizzy. Nandyan na naman yung baby ni Oheb. But with the turtle down, ito yung shakedown kumbaga na gusto nilang gawin sana ng trade ng TLPH. But without Carl Tizzy sa purple, katargetin to nila King Kong. Yun na nga, nagamit yung electrifying beats plus yung retribution, walang purple buff. Itong si Carlito, pasok siya. One shadow in, pero mapapatay si Super Prince. Sanford! Ngayon, nandito si Sanford. Sanford! Brusco ang kanyang binubunti niya. Kirk, ayaw maabante na. Kaya niya Oh my mapatayin. goodness. Fist break and fist crack. Ngayon, si Sanford ay sasaluhin yung mga bala na pwedeng ibigay at ibato dito ni Kera. Pero buhay pa rin ang CL. Midnight overwhelming yung nangyari doon, pero sino nga bang lumamang? Ganda nung turn ni Sanford. So sila lumamang doon kasi nakakuha sila ng at kill. Even though wala ng purple buff dito, si Carl Tizzy again, free farm lang si Oheb on this Haret. Pero he has an XP catching up to do. Actually, nakakalabang pa nga si Kera because of the kills na nakukuha niya alongside the skirmishes na tinitake dito ng Onyx Philippines. Yes, the Starloom side also build it up here na nga lang din para kay Oheb. But going in dito sa mga clashes, mukhang sabayan na yung gusto ng TLPH. Okay, traction pulse, nagamit si Sanji. Pero umaatras ngayon si Brusco. Super Prince ay naka-abante din. And si JP ay masakit na rin pala yung mga traps Oo. Hindi rin biro yung damage Nalungkot na naman si Oheb, nakuha na naman siya ng crab. Oh no. Pero looking at our Infinix handcam, ganito ang galawang iyang goat. Ganito yung galawan with his Hayabusa. Diba? Tamang nakaw lang. Tamang kasabayan lang with King Yun. Kong. Nakuha pa rin niya. Akala ko nanakaw ni King Kong. Dinaanan siya pero nandun naman yung kanyang first kill. Prince! Super Prince na naman pero napasipa. Sakto para mailayo ito si Sanji. Kaya lang malalim na masyado si Sanford. Pero may nagkaganap pala. Doon sa may patigdaas. Napag-examine force. Under the base. Under the turret dive. Oop. Pero si Brusco ay narito din. Kasama ni Kirk. Super Prince. Tama yung Basil Arrow. Tinamaan din. Pero nandun yung fist break. Oheb! Si Brusco ay Oheb! mamamatay. Buhay pa! Oheb dito nakipagsayawan. Double kill para kay Oheb. Makikipagsayawan muli dito kay Kirk. Pero kaya niya bang iwasan yung mga galaw at sapak dito way. ni Kirk? King No Wasser way. ay nandito na. Nilapag-examine force. Pero nagpakamatay na rin lang siya doon. Tinanggap na niya. Alam niya wala na siyang kawala pero dalawa lang inawala si TLPH. Tatlo yung nawala sa Onyx Philippines. In terms of numbers, panalong TLPH. And nauna pa sa pwesto rito si Carl Tizzy. Oh! Wow! Wow! Oo, nauna ka! Pero ako yung kukuha. Hindi siya nag-retry. Akala ni Carl hindi aabot. Si King Kong nakasimangot na naman. Oh Si my. Oheb sabi niya, yung trade hindi na naman sapat. Pinatay ko na yung tatlo. Hindi pa natin nakuha yung turtle. Ganito yun na, pre! Turtle na yun! Oh my goodness. Sinabi ni Carl, pinangako ni Carl, hindi na daw mauulit yung steal na meron itong si Owen. Parang naulitan. Parang ni-retry. Sa loob-loob niyo, pre, triple kill na ako kanina eh. Oh, sabi ni Carl, magaling yung kalaban. Pero ngayon, kailangan makabawi doon ng TLPH. Dahil sa isang iglap, oo, mauuna ka, pero ang importante kasi kung sino yung makakasecure. Oh, grabe yung baby cake saga. Hanggang Oo. grand finals aabot pero yung Onyx may sariling story ang binubuo Kiko? dito. Ayan na si Kiko nga. Naku, nasayawan yung dalawa! Tunaw para kay Kelra! At pwede na sila bumasag dito sa may bandang ibaba. Ngayon si Sanford ay aabati na rin. Sa may bandang likuran ay kinakat lang ni Carl Tizzy yung mga minion. Super Prince. Grabe. Dito mamay kanyang Abyssal. Ngayon lang ako nakakita nun. Flicker tas Abyssal Arrow. Oo, pre. bagong teknolohiya. The technology. Ayan na ha, teknolodya ba? Wait lang, nakasanib na Oy! rin. Dito yung Sanford, Abyssal Arrow. Tinamaan!
Pero buti na lang may Purify si Sanji para makaligtas. Pre, ito na yung mga off-angle arrows. Ayan na. Mula doon sa kay Super Prince. Ito na yung delikado eh. Ganyan yung ginagawa ni Sanji kanina. And isang bigla lang, bumaliktad yung storya. Hawak na naman ng Onyx Philippines yung mapa. May farm dito si King Kong, may farm yung Granger. And ito yung delikado for TLPH. No? Again, yung kill threat ng Onyx Philippines ay napakataas. And how do you eliminate and lower the threat midnight if you're Oy, TLPH kung dito grabe. matama si JP? Sobrang sakto. Suipa sabay Abyssal Sanji! Arrow! And Sanji namatay. Si Sanji na may ipit din. Sa apat na miyembro mula dito sa Onyx Philippines. Mamamatay siya sa kamay ni Kera. Ngayon, atras mula ang Team Liquid Philippines. Maaari mabasag yung Toro dito sa may bandang gitna. Habang itong si Carlito ay nagpo-farm lamang. At kailangan nilang ingatan ang pagkakataon kasi meron pang Pwede mga pa to, set-up dito ang Onyx Philippines. Nalaban ba siya? Dito mamaya Abyssal Arrow doon. At nakakuha siya ng kill with that Kelra! shadow kill. Pero ang hapdi ng damage. Abyssal Grabe. Arrow hindi na tama. Baby kicks! Nilapag na rin yung Zaman Force para magkaroon ng extra dash. Grabe yung palitan na to. Sinalag yung ibang bala kaya hindi sila napatay doon sa Piercer. Pero all of that is just a distraction mula sa Onyx Philippines para makuha na King Kong yung Lord. And this is now their map. 6.4k gold lead. Kompleto na yung Bloodwings team dito. May Malefic Roar na yung Granger and also papunta na sa Rose Gold Meteor. Defense is okay already for Onyx. May damage na rin. Yeah. Lord na lang ang hinihintay nila lumabas. Kung kanina sobrang dominating ng glue game ni Sanford, now lagi siyang napipitas or sabihin natin nabibit-bit Yeah. ng Onyx Philippines. Kakaiba. Kakaiba. Ang laki problema ng Selena sa to lang. Yeah. And even the Selena is actually na hindi basta-basta makikita sa mapa. Makita mo man siya pero it's too late kasi papatayin Yeah. ka na lang niya. Tsaka kahit yung back siya lalambot. Ayun, oh. Ang hirap ng buhay ngayon na TLPH at mas hirap pa ba to? Ayun na, nauna na si Brusco. Si Sanford na kanya nasipa doon. Pero buhay Right! pa rin! Pero not for long pala kasi dalawang kaki napatay din ni Kera. Siya ang kinapagsaluhan ng 5. Ngayon buhay pa rin si Kirk and si Oh Brusco. my. Ang bababa ng kanilang buhay dito. Saktong walang minion sa gitna. At mag-aantay sila ng next round. Mag-aantay sila ng next wave sa middle lane. Ikumpleto ang tatlo. Super Prince ay nakaabang. At si Sanji ngayon nakatulong din para i-clear ng mabilisan yung minion. Mukhang depensa to para sa TLPH. Kahit si Oheb, kanina gusto niya man lumaro, hindi nangyayari yun. Nanlaban siya, nag-chrono dash siya, kaso saktong-sakto yung fist crack Yeah. mula kay Kirk. And wala itong Purify si Oeb that time. And Onyx Philippines, because of that, they're gonna get more resources in the jungle of TLPH. Hindi pa man bumabagsak yung towers dito sa base ng Liquid Philippines kasi may mga holy defense pa naman. Pero now, Onyx has to wait. Only has to wait for the next Lord. Almost 9k gold lead ang pinanghahawakan dito ng Onyx Philippines. Also reflecting the damage na meron sila. Kahit sinong umarap, namamatay. Yeah, tsaka gusto ko lang balikan ay yung mga traps dito ni Super Prince. Kanina, kakala mo parang walang damage eh. Pero ngayon, even itong si JP, pag natatapakan niya, naiinda or iniinda na rin niya yung mga damage. Eh. Kasi may HP-based damage sa Glowing One. Lalo ngayon pag patapos na. Pag natapos na yung Wishing Lantern, meron ng HP-based additional damage, lalo kapag mataas yung DPS na natatanggap dito mula doon sa mga traps. And even si King Kong, halos full item na rin. Elra. Okay, binata si Kellan dito, pero mabubuhay siya. Nagamit yung Winter Crown. Pero si Brusco ngayon ay mamamatay sa Oheb. kamay ni Oheb. Sa likuran naman na magiging punti. Yan nila si King Kong! Inabutan ng Ugly Shadow Kill. Pero habang nangyayari yun, nabasag na rin yung Torre sa taas. Kumagat yung shadow dito mula kay Carl DC, saktong-sakto kay King Kong. Ganda Oo. ng Winter Crown play mula kay Kello, nakatakbo pa siya. Unfortunately, for King Kong, siya yung nadamay. Aabot pa naman siya sa Lord, even though mag-overlap yung respawn time. Pero I don't think TLPH could rush this Lord. And definitely, kailangan nila mag-iwari dito kay Super Prince na katulad sinabi natin, mas lalo yung high-level threat na Oh, or wishing Kende. lantern na to. Tumama na naman ang baba na Ayun ng na. buhay dito Ayun ni na, Sanford. Hindi ka pa siya tamaan. Down to 30% yung buhay. JP dito sinalubong na. Kaya ata. At din yung face break. And dito si Kirk. Oh, Kirk! Buhay pa yung Lord. Pero si Ken ay nakakuha ng kill. Napatay na nga si Dan JP. At si Carlito magwawagi doon sa Lord. Atrasan muna dito ang Team Liquid Philippines. Oh, May mga sila araw pa. Hindi tama si Oheb ngayon. Ang hahabulin. Ngayon ang flicker. Nagamit na rin. And this time si Brusco ay nakakuha ng kill. Sanford dito pasalib-salib lang. Ilalayo niya yung mga miyembro ng Onyx Philippines. Oh, that's it! Pero may That's nagagana pa rin. Nabakbakan. King Kong ay nakakuha ng kill. Meron pa sila mga minion. And wipeout para sa Onyx Philippines. At hindi matatapos ang gabing ito nang walang game number 7. It's official! We're going on a game number 7!
Sulit ang ticket! Sulit ang Champions Arena! And sulit ang PHMLPB! Sa totoo lang, kahit sino na sa team na to maging immortal, pwede na! Sa inyo na pareho yung Immortal Cup. Kaso nga lang sa next round natin malalaman ang lahat ng yan. Pero punta muna tayo sa ating panel para may ang nangyari sa game number 6. Maraming salamat sa ating mga casters at opisyal na nga po nating makikita another Game 7 back-to-back sa ating Grand Finals ng Season 14 and Season 15. Umi nga pala kasama dito si Ate Mo Chantel, ang ating analyst. At grabe, umabot na tayo sa Solid. punto na yung first 2 days natin, mukhang nagbalik ang espiritu ng Game 5 or Game 7. At dahil yan sa ating MVP na si Brusco on this show performance, ang ganda ng mga ginagawa nilang pick-off na napansin natin across the early game to the mid-game kung saan tumaba si King Kong, if I'm being honest, no? And most of the time ay nasa-setapan nga ito ni Brusco. Oo, kahit dun sa, sa isang teamfight din, sa may middle lane, tapos sumakto pa, nasipan niya was Sanford. And for Bruce kasi dito, I think there were moments wherein talagang dahil doon sa setup play niya, it was a lot easier for the rest of the players of Onyx to secure a kill against the other team. Kasi for TLPH dito, as much as possible, gusto nila slow but steady yung kanilang hero composition. And binanggit nga natin, isa sa mga kilala na god or true god Oo. si Brusco. At pag gamay mo kasi yung hero, madali na lang for you. And with the concussive blast, we can say na it was easier for them to poke. Tapos meron na lang mag-finish off ng play. And all throughout this game ay for Onyx Philippines talagang aggressive lang sila. They maximized on other sides of the map, specifically for Kelra and even King Kong. But at the same time, the mid lane was also activated. Oo, alam mo sa early game talaga makikita natin yung aggression na meron dito ang Team Liquid Philippines. In fact, during the first minute of the game, napauwi nila ang mid lane and roam duo ng Onyx Philippines. Pero the moment na umabot na sa 5 minuto lagpas, doon na nga nagtuloy-tuloy ang agresibo at yung pag-pick off dito ng Onyx Philippines, considering na yung mga pana ni Super Prince ay kumokonekta. Granted, karamihan ng mga pana na yon kapag tumatama ay hindi niya pwedeng kalmutin, pero okay lang yon dahil grabe din yung zoning na binibigay ng mga Abyssal Arrow the moment that it lands, and even when it doesn't land, ay nakikita nating umuurong ang TLPH. Just like that, napilitan silang saluhin yung mga bala ni Kelra dahil may nakikita silang Abyssal Arrow na paparating. Nakapagdepensa dito ang TLPH, and that was a crucial pick-off mula dito kay Carl TZ kung saan na-shutdown nila si King Kong. Pero hindi yun naging sapat dahil sa pagdating dito in this Lord, nakita naman sa ating MVP highlights ay nakalamang na naman sa micro in team fights ang Onyx Philippines. Oh, tsaka na dito, parang ang masasabi natin for Onyx Philippines, so lineup kasi nila, kung titignan mo closely, I think binanggit niya din ito ni Midnight during draft na grabe yung poke, yung crowd control na kaya ibigay on a team fight. And kapag ka-nilayer mo kasi siya na hindi sabay-sabay, kunwari may 2 seconds ka from Badang, tapos may another 2 seconds ka from Marcelina, and even yung 2 seconds from Brusco. So sobrang tagal na yun. And pwede pa makapag-secure ng kill. And parang main concept siya before with Franco 1-1, Franco Beatrix, yung Cho Granger ay ganun din sa pinabagong Granger natin. And it was meant as if na activated agad si Kelra, hayaan lang si King Kong mag-farm. Even yung pagka-build niya dito ng item, talagang gusto niya na pag may dinaanan siya, ma-burst na agad. Ang ganda nga ng mga naging pathway dito ni King Kong, no? And grabe din kasing gulo na binibigay ni Kirk, eh. Kakaiba yung pagpasok ni Brusco at Kirk to the point na hindi napapansin si King Kong. And the moment na hindi mo mapansin si King Kong in a team fight, that is already Hirap yun. a big win para dito sa Onyx Philippines dahil makakapasok sa backline na pinoprotekta ng TLPH itong joy na ito. I just want to take note as well, during the mid-game of the laning phase natin around the 8-minute mark, si Oheb ay lamang sa KDA against Kelra. Pero lamang naman si Kelra, despite the 1 and 2 KDA on Kelra during that time, lamang siya ng 1,000 kay Oheb, and I think a full level as well. Doon ako medyo na-weirdoan. Anong ginawa ng Onyx Philippines para mabigyan ng ganong klaseng advantage si Kelra kahit ang palitan nila during the cross-map plays ay mas XP lane-centric yung mga binibigyan nila. And that's the entire reason why nahirap